Magandang gabi, magandang umaga mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik para po bigyan ng reaksyon ang balita na posibleng meron pong pang-apat na impeachment complaint na ihahain po sa susunod na linggo, mga kababayan. A fourth impeachment complaint may be filed against Vice President Sara Duterte once office work for the House of Representatives resumes, according to House Secretary General Reginald Velasco. Velasco, through a message, was asked by Inquirer.net if his office has received feelers about the fourth complaint being filed against Duterte before the House. In response, Velasco confirms this, adding that some lawmakers also want to endorse one of the three complaints filed last December 2024. However, Velasco declines to give the names of the lawmakers who wanted to endorse the raps against the Vice President. So, abangan po natin ito. Very exciting. Bago po ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa mga subscribers ko po at followers. Marami pong salamat sa inyong panunood. Paki-like and share po ang aking mga videos at tuloy po ang laban. Kailangan po nating mag-double time para labanan ng fake news and disinformation. Mga kababayan, pang-apat na impeachment complaint versus Sara Duterte, ang ating Vice Presidente. Mga kababayan, isa lang po ang ibig sabihin nito, na ang mga Pilipino ay gising na ang mga Pilipino ay nakapag-isip at sila po'y naniniwala na dapat nang matanggal sa pwesto ang Vice Presidente dahil po sa mga bagay-bagay na hindi nila maipaliwanag, lalong-lalo na mga confidential funds ng OVP at DepEd. Mga kababayan, talagang gising na si Juan de la Cruz. Nagsasabing dapat nang disiplinahin, dapat nang sipain sa pwesto ang Vice Presidente sapagkat di na niya po nagagawa ang kanyang tungkulin bilang serbisyo publiko. Nagbigay po ng mensahe ang ating Vice President sa pagtatapos po ng taon. At wala na po naniniwala sa kanya. Ang kanyang mensahe ay was taken as pambubudol. It was taken as pagbabalat kayo. Pinapakita na mabuting tao with all the smiles, mga kababayan, pero marami na po ang hindi naniniwala dyan. Matapos po ng kanyang pagmumura in public, pagmumura sa Pangulo at kapamilya nito. Ganun din sa Speaker of the House. Mga kababayan, the damage has been done. Sinira niya po ang kanyang sarili dito. Siya mismo ang nagpahiya sa kanyang sarili. Kaya kahit na gaano pa kagaganda ang sabihin niyang salita sa taong bayan, abay hindi na po yan mababawi. Dahil nakita na po natin ang kanyang true colors, ang kanyang tunay na pagkatao. Na mainitin ng ulo, wala pong pasensya, at ibang-iba po ang tabas ng kanyang dila. Masakit magsalita, masama magsalita, mga kababayan. Kaya it's too late kahit na ngumiti ka ng ngumiti sa iyong mga pagbibigay na mensahe for the new year, wala na. Hindi na maaalis sa isipan ng taong bayan na ang ating Vice Presidente ay hindi mabuti, hindi makatao dahil sa kanya ipinakita, ipinamalas na pag-uugali, mga kababayan. Kaya sirang-sira na po ang Vice President. Yan din po ang pinapakita ng impeachment complaints. Hindi lang iisa, hindi lang dadalawa, hindi lang tatatlong complaints. Meron daw pong magpapahabol ng pang-apat na reklamo o impeachment complaint para matanggal ang ating Vice Presidente, mga kababayan.
hintayin po natin, abang-abang po tayo. Malalaman po natin kung sino sa mga kongresista ang magfa-file po ng impeachment complaints na pang-apat. Nung una, ang grupo nila Senator Leila de Lima at ang Magdalo, ang pumangalawa, grupo ng Makabayan, mga kasamahan nila Nery Colmenares at Representative Franz Castro, at ang pangatlo, ang mga clergies, mga pare at mga abogado na taga Mindanao. Yan po, grupo po ng lawyers from Mindanao. Gaya nga po na nasabi ko noon, na imbis na mga taga Mindanao na to ang magprotekta at to build up her name, to build up the name of the Vice President, pero hindi po. Sila din po ay talagang napuno na ang mga lawyers ng Mindanao. At sila ay nag-file ng pangatlong impeachment complaint. At ito pa, pahabol pang-apat. Mga kababayan, ito pong napabalita na meron pa pong grupo ng mga kongresista asking for extension, mga kababayan. At gusto po nilang ihain ang pang-apat na complaint versus the Vice President, mga kababayan. So, abang-abang po tayo, malalaman po natin kung sino po yung mga ito. At sa dami po ng impeachment complaints ni VP Sara Duterte, ibig sabihin po talaga na nawala na po ang tiwala ng mga taong bayan sa ating Vice Presidente. At naniniwala po sila na dapat nang patalsikin sa pwesto, that she doesn't deserve anymore to serve under the office of the Vice President. Dahil po sa kanyang misdemeanors, sa kanyang hindi maipaliwanag na pagwaldas ng pera ng bayan, sa confidential funds. Nako, napakarami, mga kababayan. Mga dokumentong pinagpepeke nila ng kanyang staff. Kaya sirang-sira po. Wala pong dapat sisihin dito dahil siya po mismo ang gumawa ng kasiraan sa kanyang sarili, mga kababayan. Kung hindi po siya nagsalita, hindi po siya nagmura in public, hindi po malalaman ng taong bayan ang kanyang tunay na ugali. Well, tama lang naman na nagmura siya para malaman ng taong bayan, walang kaplastikan, malaman ng taong bayan ang kanyang tunay na pag-uugali, at ang taong bayan na po ang magdidesisyon kung karapat dapat ba itong makabalik sa pwesto at maging pangulo, or at this point dapat nang sibakin at hindi na po bigyan ng pagkakataong mamuno at makapagserbisyo sa ating mga kababayan dahil hindi niya po nagagawa ang kanyang katungkulan. So ito lang po muna, mga kababayan, ang aking maikling reaksyon, ang ating maiksing talakayan tungkol po sa pang-apat na impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, maliit na channel, please subscribe to my channel, like and share to your friends. Dapat po nating labanan ang fake news and disinformation. Dapat po nating labanan ang mga alipores na mga Duterte na mga nagpapahayag ng mga peking balita, mga gawa-gawang balita para siraan ang isang grupo o para siraan ang isang tao. Ito lang po, mga kababayan. Once again, Happy New Year to all. Be safe always. God bless everyone. Marami pong salamat.